Samantala, pag-usapan po natin ang bagong pulisiya sa class suspension kasama si Department of Education Assistant Secretary Jocelyn Andaya. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning also, Connie, Sir Rafi. Opo, pakilinaw nga lang po itong bagong pulisiya sa class suspension. Sabi po ni Secretary Angara, kanya-kanyang LGU na ang mag-aanunsyo, depende po sa lagay ng panahon sa kanilang lugar. So wala na pong automatic suspension ng klase batay sa storm warning signal po, ano ma'am? Doon sa DO22 series of 2024 naming revised guidelines on class and work suspension, we follow Pag-asa's tropical cyclone wind signal. Okay? And EO66 series of 2012. Anong ibig sabihin? Ang suspension of classes for heavy rainfall will depend on the rainfall warning. At para naman dun sa sa mga earthquake, for instance, ang PhilVox po ang will take our cue from PhilVox. So, meron pa tayong automatic suspension of classes. Halimbawa, signal number 1, kinder po ang suspended ng klase. Pag signal number 2 naman, ang face-to-face classes po ay suspended from preschool, elementary, and junior high school. Kung hindi po nagpo-fall doon, yun yung sinasabi ni Secretary Sani Angara, yung heavy rainfall, LGU will decide on this suspension of face-to-face classes and work in schools, provided that schools will shift to modular distance learning. Doon po nanggagaling po yung context ng sinabi ni Secretary. At patungkol naman po doon sa learning crisis na aminado ho naman si Secretary Angara, no, na meron talaga tayo dito. Ano ba ang plano at direksyon po ng DepEd para matugunan yan? Kasi sabi nga po ng UNICEF, even prior to pandemic 2019 ay meron na tayong learning crisis dito sa ating bansa. At sinabi naman po yun, inamin ng DepEd ilang beses na meron talaga tayong learning crisis. Pero gusto ko lang ding explain anong ibig sabihin ng learning crisis. Ibig sabihin nito that that our learners are not learning enough or not learning what they are supposed to learn in a particular grade level. For instance po, kung grade 4 ka na, hindi mo natutunan yung pang grade 4. Kasi mababa ka, for instance, grade 3 lang or let's say grade 2 lang ang natutunan mo doon na supposedly pang grade 4 ka na. Susubukan po nating balikan na lang at malaman pang iba pang detalye mula kay ASEC Jocelyn Andaya ng Department of Education.